Alright mga tol, ilang araw pa lang nakakalipas at viral o trending nga itong isang guro na nakita sa live ang kanyang pamamahiya daw sa mga estudyante. Saan ba siya nagkamali? Tama ba ang inasal niya? Paano natin ikokorek ang mga estudyante na may kabulustugan talaga? Bilang guro, bilang estudyante, bilang magulang o bilang tao, dapat alam natin ang limitasyon natin. Ang limitasyon natin sa lahat ng bagay, alam natin dapat kung ano ang tama. Tara, panoorin muna natin ito. Let's go! Nakakalimutan nyo yung ano nyo boundaries nyo Kakalimutan nyo yung boundaries nyo. Una sa lahat, hindi nyo kami binabayaran dito para magtau-tauhan at gawin yung robot at gawin yung katatawanan sa harapan. Pangalawa, hindi ako nag-board exam para lang hindi irespeto ng mga katulad nyo, wala irespeto ng mga katulad nyo, wala pa lamang nararating sa buhay. Ang kakapal ng mga mukha nyo. Di nyo nga kaya buhayin yung mga sarili nyo? Di kayo marunong rumispeto? Mag-board exam din kayo para malaman nyo kung hanggang saan kayo. Baka hindi pa nga kayo pumasa sa ugali nyong ganyan. Di na nga kayo matalino Sama pa ng ugali. Wala kayong mararating. Ako na nagsasabi sa inyo. Wala kayong lugar sa mundo. Bumaba ka na doon! Tatawa ka pa? Ingrato. Galing squatter. Nang mararating sa buhay. So yun mga tol, nakita naman ninyo yung video. At gaya nga ng sinabi natin kanina, bago natin panoodin yung video, bilang guro, bilang estudyante, bilang magulang, or bilang tao, dapat alam natin yung limitasyon natin sa lahat ng bagay at kung ano ba yung tama at mali. At kung guro ka, naniniwala ako, dapat alam mo ang tamang asal kung paano tayo. Alam mo ang tamang asal kung paano ka magtuturo professionally. 'Di ba may iba't ibang method kung paano magtuturo ang isang guro sa mga estudyante o learners base sa pangangailangan ng estudyante. Whether it's by group or individually o sa kahit anong kaparaanan, merong paraan kung paano sila mahahandle o mahahawakan mo ng maayos o matuturuan. Dapat marunong ka mag-handle ng mga ganitong sitwasyon o ng kahit ano pang sabihin nating klase ng bata o estudyante. Yan yung isa sa una nating dapat tignan dito, na alam natin kung guro ka, kung paano ka gagalaw, magtuturo o magtatrabaho professionally. And number 2 na pwede natin makita dito ay kanina nga pinag-uusapan natin ay professionally. Alam mo dapat, kasi kung nag-aral ka nga talaga, alam mo na may iba't ibang method kung paano, how will you handle, kung paano mo hahawakan ng yung klase. Kaya may tinatawag na assessment, 'di ba? Mayroon pa ring iba't ibang methods on how will you assess the learners, no? The learners o mga estudyante. Alam mo yan dapat kung nag-aral ka ng education o kung tayo ay isang guro. Which is, sa video na napanood natin, makikita natin na tila naging very unprofessional si ma'am dito, no? May salita siya na sinasabi, no? Merong mga unprofessional words tayo na pwede makita. Katulad ng hindi kayo matalino, ang kakapal ng mukha
kamukha nyo o galing squatter, wala kayong mararating. So para sa akin, for me, in my opinion, ito ay mga below the belt na pananalita. Matik na agad yun. Ito ay mali. Pero tama ba ang ginawa ng mga bata? Gaano sila kabastos? At in what level nila ito ginawa? I believe na kahit anong level ng kalokohan, hindi dapat itolerate ang mga bata. Hindi dapat pamihasain o itolerate ang mga gawa nilang mali. Dahil alam natin, noon pa man, marami nang nawawala sa kabataan. O hindi ito yung mga katangian na masasabi natin makikita sa mga kabataan na pangit pag hindi naitama abang sila'y tumatanda. Number one na pwede natin makita sa mga kabataan, kahit noon pa man, ay yung nawawala yung paggalang o respeto. Sabi nga, di ba, kahit ano pa yung matanda, kahit gaano pa kasama, dapat magkaroon pa rin tayo ng paggalang o respeto. Pilitin, sikapin, which is nawawala. At kung madalas pa nga, ay hindi nila nararespeto. Kahit sabihin natin karespeto pa, kahit nakagalang-galang naman, ay nawawala. So number one fact yun, no, sa kabataan, kahit noon pa man na nawawala. And number two, pwede natin makita sa mga kabataan ay they feel na iba sila sa mga unang henerasyon. Pakiramdam nila, iba yung, di ba, maririnig mo sa internet, may sinasabi sila, mga biruan na hindi naman tayo pareho ng dinaanan, di ba? Pag sinagsasabihan yung bata ng magulang na papunta ka pa lang, pabalik na ako, at sasagot yung bata, hindi naman tayo pareho ng dinaanan. Tama yun. Maaring iba yung sitwasyon ng henerasyon ngayon sa magulang o sa mga nakatatanda, mga matatanda, mga unang henerasyon. Pero at the same time ay iisa lang ang prinsipyo, yung principle o yung mga basic na dapat na natututunan ng kabataan. So dapat yun yung nakikita ng mga bata, dapat yun yung natututunan nila. Gaya ng sinasabi natin, isa ito sa mga maraming nawawala sa mga kabataan o pangit na katangian kapag hindi na itatama. Napakaramdam nila, iba sila. Hindi sila naiintindihan o hindi nakaka-relate yung mga matatanda sa kanila. So una, walang respeto. Pangalawa, they feel na iba sila. Pangatlo na pwede natin makita na realidad sa mga kabataan kahit noon pa man, hindi lang ngayon, no, kahit noon pa man ay ito na rin talaga, is yung moral compass. Wala silang standard na sinusunod sa bahay. Sa bahay nag-uumpisa, diba, ang lahat. Bago lumabas sila, bago sila maging estudyante, bago sila maging mamamayan sa labas, ay naging tao sila sa bahay. At ito yung isa sa malaking responsibilidad ng guardian o parents ng magulang. Napapabayaan sila. Hindi na ituturo sa kanila yung tama at mali sa iba't ibang mga aspeto ng buhay. Kaya paglabas nila, nangangapa sila, kanya-kanya sila. Na makikita mo, mayroong nakikinig sa guro, mayroong hindi nakikinig, mayroong magalang, mayroong nangangapa kung sino yung igagalang, at iba't iba pa. So isa yan sa alam natin na nag-e-exist sa lipunan pagdating sa mga kabataan, sa mga estudyante. Walang moral compass, walang gabay, walang guide pagdating sa usaping moral na dapat ay may papel ang lahat, no? May papel dapat ang lahat. Isa sa makikita natin, confident ang mga kabataan sa panahon ngayon. At the same time, mahina. Masyadong confident sila in a way na mali ang foundation ng confidence nila. Paano ba natin yun mauunawaan, no? So makikita mo mga kabataan ngayon, they act as adult, no? Yung parang dinedevelop na nila yung sarili nila, na matured sila, na they are well prepared sa buhay na ito, na alam na nila yung tama at mali. Pero in reality ay hindi pa nabubuo yung tamang pundasyon na makukuha nila dapat sa mga mas dapat gumagabay sa kanila, katulad ng guro, magulang. At dapat alam natin na lahat tayo ay may parte. Lahat tayo dapat kasama sa pagsasaayos ng lahat ng mga bagay na ito. Kaya bago matapos ang video na ito, conclusion natin dito, no, sa video na ito ay para sa akin, mali ang ginawa ng guro na ito. Very unprofessional. But at the same time, kung may ginawang mali talaga ang mga learners or estudyante, dito particular sa video na ito, huwag kayong iyakin kung kayo ay pro student, no? Kasi may mga ganon nag-exist yun, na
syempre bata, talagang kakampihan. Dapat hindi nagbe-break, hindi dapat nasisira, hindi dapat nagiging unprofessional ang matatanda o nawawala sa hulog. Dapat sila nga ang gumagabay, 'di ba? Kaya iyon yung general na makikita natin na mangyayari kapag may usapin na kagaya nito ay makampihan ka agad, no? Pero gaya na sinasabi natin, para sa akin mali talaga yung guro, pero at the same time, kung may ginawa talagang mali yung mga estudyante o kabataan, huwag kayong gaya ng iba na iyakin ka agad, no? Tama lang na i-correct ito sa tamang paraan. Sa tamang paraan, dapat lahat ng mga bagay dapat natin gagawin, no? Kung gets nyo, no? Dapat i-correct sa tamang paraan pa rin, unlike dun sa nangyari sa video na ito na I believe ay may mali na rin, may fault na rin yung guro dito. Kung may mali sa mga bata, may mali sa mga nagpapalaki sa kanila. Dapat nauunawaan natin yon na ang mga bata, kabataan ay produkto kung ano ang ginawa ng mga matatanda na nakasama nila. Kung ano sila ngayon, yun ay paghubog o resulta ng paghubog sa kanila habang sila'y nasa bahay, habang sila'y nagkakaroon ng unawa isip habang tumatanda. At bilang guro, kung isa kang guro, isa ka sa humuhubog ng pagkatao nila. Dapat ipakita mo sa kanila kung ano ang tama, sa paraang matututo sila at hindi sila gagaya ng mali natin. Sa mga kabataan, syempre dapat alam din ng kabataan o mga estudyante o learners na tatanda din sila. Dapat ngayon pa lang nag-i-start na yung isip nila ng tama. Ngayon pa lang tama na yung simula nila para yung dulo nila magiging tama rin. Pero lahat tayo nagkakamali, lahat tayo pwedeng itama at ituwid ang mga bagay. Gawin lang natin ng may kaayusan. So sa video na to, no, alam ko under investigation ito kasi aalamin din talaga nila kung ano ba talaga nangyari. Pwedeng ang mali lang ay ang guro dito, pwedeng ang mga mali lang, ang mali talaga ay ang mas matimbang na mali ay yung mga kabataan, but at the same time ang makikita natin is yung mali ng guro, which is naka-live pa nga, no? Kasi kung hindi naman makikita ito, wala namang pag-uusapan, di ba? Pero dahil napag-usapan na rin, maganda, nagiging aware tayo sa mga bagay-bagay. Kaya ikaw, ano masasabi mo sa video na ito? Comment down below at i-share mo yung kwento mo, sabihin mo kung anong gusto mo sabihin sa paraan na makakatulong, magiging blessing sa iba. See ya sa susunod na video. Hi guys, if you enjoy watching videos like this, please hit the subscribe button so you will be updated on our latest videos. You can also follow me on TikTok and Facebook. See ya in the next video.